Tawag sa pagsamba. Makikita po natin sa awit, 123, Kabanata 1-4. Ang aking pagmasid doon, nakapukol sa luklukan ng trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amon niya para matulungan. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw, Yahweh, sa aming maawa. Mahabag ka sana kami kaawaan, labis na ang hirap naming tinataglay. Kami hinahamak ng mga mayaman, matagal na kaming laging inuuyam, na mapangaliping palalo't mayabang. Tayo po'y magstayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan, bago po tayo magsimula, kamustahin po muna natin yung mga nasa gilid po natin, mga nasa harap at saka mga nasa likod. Kantahin po natin ang Kaibigan, Kumusta Ka Na? Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik nadatna niya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik nadatna niya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik madatna
praise and worship. Ilang beses po ba natin nasasabi kay God sa loob ng isang linggo kung gaano tayo ka-grateful sa Kanya at kung gaano natin siya kamahal? Sinasabi lang po ba natin yon kapag masaya po tayo sa buhay natin? Sinasabi lang po ba natin na, Lord, thank you, kapag may natatanggap po tayong blessings? Dapat po, kahit nagkakaroon tayo ng problem sa buhay, nagkakaroon tayo ng shortcomings, nagkakaroon tayo ng trials, palagi tayo nagpapasalamat at nagsasabi sa ating Panginoon na, Lord, mahal na mahal kita. Amen po ba doon? Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpabalik, pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpabalik, pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Para po sa susunod po nating kanta, Kalakip ng Awitin. Sa kanta po na to, sinasabi po dito na, kung meron kang 1,000 buhay, kanino mo siya balak iaalay? Kasi kung isasagot mo para sa kaibigan ko, para sa pamilya ko, gusto ni Lord na marinig sa'yo ngayon, gusto ko ialay mo siya sa akin. Kasi ako yung nagpro-provide ng kailangan mo. Nakakain ka kaninang umaga kasi binigyan kita ng pangkain. May nasusuot ka ngayon kasi alam kong kailangan mo. Kaya ngayong araw,
yung talento po natin sa pagkanta, yung kakayahan natin na magsalita, gawin natin yon para kumonekta tayo sa ating Panginoon. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi ipagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Kung mayroon lamang nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi ipagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Kung mayroon lang nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Hallelujah, Father. Lord, sa araw na to, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo kasi nakarating kami, Lord, dito sa Church ng Ligtas. Salamat, Lord, sa blessings na ibinibigay mo sa amin noong mga nakaraang linggo, Panginoon, pati na rin ng mga nakaraang buwan. Lord, maraming salamat sa strength na bigay mo sa amin na kahit marami, Lord, laganap ang sakit noong mga nakaraang araw, nandito kami ngayon, Lord, patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Lord. Gusto lang namin i-assure ka, Lord, na kung meron man kaming pag-aalayan ng buhay namin, ikaw yon at ikaw lang, Lord God. Kasi alam mo kung ano yung kailangan namin. Pinoprovide mo, Lord, kung ano yung kailangan namin para mapaganda yung buhay namin, Panginoon. Lahat ng nangyayari sa buhay namin, yung shortcomings, yung trials, Lord God, alam namin na parte yun ng plano mo. At nangyayari yun, Lord, kasi without those problems, how will we know that you are God, Lord God? Alam namin, Lord, na yung mga problems na yun, it is your way para mapalapit kami sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Lord, kasi sa mga araw na sukong-suko kami, hindi mo kami sinukuan. Patuloy kang gumamit ng maraming tao, Panginoon, para
para tulungan kami, Lord God. Alam namin na lahat ng biyayang dumarating sa buhay namin is galing yun sa iyo, Lord God. Kaya ngayon, Lord, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo gamit ang mga kanta, Lord God. Gamit yung mga kakayahan naming magsalita at mag-isip, Lord, para ipahayag sa ibang tao, ipangalandakan, Lord, yung mga salita mo. Kasi alam namin, Lord, na buhay ka, Panginoon, at patuloy mo kaming tutulungan sa araw-araw, Lord, na buhay po namin. Hallelujah, Father. Hallelujah, Father. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsamba iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi nababagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsamba iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsamba iyong dinggin, kalakip ng awitin. Ito po ang aming dalangin sa tamis na pangalan ni Jesus sa aming Panginoon. Amen and amen. Sige po, tayong lahat ay tumayo, itin natin ang opening hymn. Kapurihay na awit ng maraming bibig, sa hari kong nagtangkilik sa mga bulisik. O Diyos kong lubhang maalam, ako ay tulungan sa paglalathalang tunay ng iyong pangalan. Ang iyong pangalang Jesus sa tao'y tumubos at pumapawi ng lunos, galak ang kaloob. Ang lakas ng kasalanan kaniyang minunghay, ay nawang ay pinawalan, sa dugo'y kuminang. Tinig niya kung marinig, patay may titindig. Kung may paniwala't bait, dusay maaalis. Pilay sa tuwa'y lumulundag, pipi nangungusap, at nakikita ng bulag ang tagapagligtas. Amen. Tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umagang pinagkaloob nyo
Maraming salamat po sa kalakasan na pinagkaloob nyo sa pag-iingat sa buong sanglinggo. Ngayon po, dinadalayan ko po ng iyong banal na Espiritu ang manguna sa aming pagsalita. Naway madama po namin ang iyong presensya sa umagang ito. Kayo po ang mag-ingat sa amin sa buong maghapon ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Diyos na magulang, banal ang ngalan, ang kaharian mo ay sumapit. Gawin nawa ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Ipagkaloob ngayon sa amin, pangaraw-araw naming pagkain. Kami may sala ay patawarin, pagpapatawad sa kapwa rin. Huwag mo kaming sa tukso'y tulutan, kundi iligtas sa kasamaan. Ang kaharian, kapangyarihan, kalwalhatian sa iyong tanan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Sagutang pagbasa sa unang Tesalonica, Kabanata 5, versikulo 1 hanggang 11. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo ang mga pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan, hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na pagdating ng parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga kailangan tayong manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at ditulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ng tao at sa gabi rin kaniwang naglalasing. Ngunit tayo ay papanig ng araw, dapat maging matalino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ng helmet ng pag-asa, pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ang kanyang poot, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Yesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mamuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o mamatay na sa kanyang muling pagparito. Tayo pong lahat. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob sa isa't isa. Magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos At magkaruwa, lapit sama sa langit. Yamang sa salay, tinubos niya tayo. pagbasa ng kasulatan sa unang hukom, Kabanata 4, 1 hanggang 7. Nang mamatay si Ahod, muling namuhay sa kasalanan ang mga Israelita. Kaya pinabayaan ni Yahweh na malupig sila ni Haring Habin ng Hasor, isang lungsod ng mga Kananeyo, si Sisara ng taga-Haroset ng mga Hentil ang punong kawal niya. Si Habin ay may
900 karwaheng bakal. Ang Israel ay binusabos niya sa loob ng 20 taon. At dumaing kay Yahweh ang mga Israelita. Noon si Propetisa Deborah na asawa ni Lapidot ang hukom ng Israel. Nakaugalian na niyang maupo sa ilalim ng puno ng palma sa kaburulan ng Ephraim, sa pagitan ng Rama at Bethel. Dito siya pinupuntahan ng mga tao upang makinig sa kanyang mga payo. Pinatawag niya si Barak na anak ni Abinoam na taga Kades, Naphtali. Sinabi niya rito, pinasasabi sa iyo ni Yahweh na pumili ka ng 10 kawal sa lipi ni na Neptali at Sabulon. Isama mo sila sa bundok ng Tabor. Lalabanan niyo sa may ilog Sison ang pangkat ni Sisara, ang punong kawal ni Habin, ngunit malulupig mo siya. Ang may kakayahan po ay tumayo para sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, chapter 25, verse 14 to 30. Ganito po ang sinasabi, ang talinhaga tungkol sa 3 alipin. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong manglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanya ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng 10 ginto ang bawat isa. Ayon sa kanilang kakayahang, bigyan niya ng isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos ito ay siya'y umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at pinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at inago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhan iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto at iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, halika makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto, tinibo rito. Sinabi sa kanya, magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamanahin kita ng malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong Panginoon mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo tinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Ito na po ang salaping iniwan ninyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod, alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ko ang hindi ko inahasik. Bakit hindi mo na lamang ibinalagay sa bangko ang aking salapi? Kahit papano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananaga, ngunit ang wala kahit ang kakaunti sa kanya ay kukunin pa. At sa huli, itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Pinagpala ang iglesia at ang bayan sa pagkabasa ng kanyang mga dakilang salita. Wonderful words of life, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Amen. Tayo po'y dadako sa offering po. Tinatawagan ko po si Brother Herbie and Brother Ferdy.
Kung sino po yung gusto rin po magbigay sa... Sige po, ang may kakayahan ay tumayo. Itin po natin ang doksoloya. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Dakilang Diyos, narito po ang mga kaloob namin para sa pagawain ng iyong iglesia. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang pinagmumulan ng mga biyaya, kaya kinikilala namin ang iyong katapatan. Gamitin niyo po ang mga kaloob na ito para sa lalo pang ikalalawak, ikalalago ng mga gawain ng iyong iglesia sa sangandaan. Bless niyo rin po ang iyong mga anak na nagkakaloob nito, at nawa ikaw ang patuloy nilang maranasan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.
Salamat po sa napakagandang mensahe ng awit mula po sa ating choir. Salamat po sa inyong mga buhay. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, muli nagagalak kami sa mga oras na ito na makinig ka sa aming mga buhay. Salamat po sa isang linggong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Bagamat nandoon po yung mga challenges sa aming pananampalataya, ay patuloy niyo po kaming pinapalakas upang maharapin namin ito ng may kagalakan sa aming mga puso. Bayaan mo na sa pamamagitan ng iyong abang lingkod ay maging daluyan ng iyong mga salita. Itago niyo po ko sa inyong banal na harapan at ang nawa ang mapakikinggan ay ang mga salita mo na magbubuhat lamang sa iyo. Sa pangalan ni Jesus itong aming dalangin. Amen. Good morning po sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay November 19, napakabilis ng panahon. Nararamdaman niyo pa po ba yung rush sa labas, Christmas rush sa labas? Kahapon galing kami sa Batangas. Inabot kami ng alas 9 nang nakarating dito sa church. Kami po ay umate ng gawain sa Cuenca, Batangas at salamat sa kalakasan na bigay ng Panginoon kahit na kami ay napagod. Nandito pa rin kami na patuloy na naglilingkod sa Panginoon, especially po yung mga kalalakihan at salamat din sa ilang mga kababaihan na talagang hindi nila natitiis yung mga kalalakihan na sa mga gawain. So sa umagang ito, ang ating mensahe ay makikita natin sa Matthew 25 verse 14 to 30, ang talinhaga tungkol sa talento, na kung saan ay napaka-powerful po na parable ng ating Panginoon na siyang ipagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. So, isa na namang talinhaga ang ating matutunghayan sa umagang ito, the parable of the talents, na kung saan na paano ba natin ginagamit yung mga talento na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Ang talinhagang ito, mga kapatid, ay tulad din ng talinhaga sa kanyang ikalawang pagparito. Isang taong manglalakbay, Matthew 25 verse 14, ito ay walang iba kundi si Jesus, ang taong ito na tinutukoy dito, at ipinagkatiwala niya ang iba't ibang talento o kaloob sa kanyang mga alagad. Sige po, next slide. Ayan po, binibigyan po sila ng mga talento ng ating Panginoon. Ang mga kaloob na ito ay natural o spiritual gift. Maaring ito ay likas na kakayahan o yung gift of the Holy Spirit. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7 to 11. O fruit of the Holy Spirit na makikita natin sa Galatia chapter 5 verse 22 to 33, katulad po ng nabanggit ko last Sunday. Ang Holy Spirit mismo ang nagkaloob nitong lahat ng nasa atin. Ito po ay bigay ng Diyos. Amen po ba? Lahat ng ating mga talento, ito po ay kinikilala nating ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya naman, ito po ay dapat nating gawin upang mapapurihan at maparangalan ang ating Panginoon. Wala tayong masasabing talagang atin maliban sa ating kasalanan. At ito ang naturalesa ng tao. Balikan natin ang talinhaga ng ating Panginoon. Si Kristo ay nagkaloob ng ibang kaloob, iba't ibang tao ayon sa kanyang kakayahan. So sa iba ay marami, sa iba ay kaunti, ngunit ang gusto ng ating Panginoon, lahat ng mga gifts na ito
na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin, ito ay gagamitin natin para sa kanyang kapurihan, sa kanyang kadakilaan. Kung binigyan tayo ng lupa, ibigay natin, pagyamanin natin ito. Kung binigyan tayo ng opportunity upang mag-aral, dapat tayong mag-aral ng mabuti. Amen po ba? Lalo na po sa mga kabataan ngayon, di ba? Ito yung time para kayo mag-aral ng mabuti upang ang mga nagpapaaral sa inyo ay magalak. Di ba? Lalo na ngayon, magtatapos na naman yung magse-sem break na naman, di ba? Kamusta po yung inyong pag-aaral? Kung pinagkaloban niya tayo ng pagtuturo, o manguna magturo tayo ng buong sikap at buong talento. Kung pinagkaloban niya tayo ng kayamanan, gamitin natin ito sa paglilingkod sa ating Panginoon. Diba, napakaganda po ng aming Sunday School last Thursday. Ito po ay doon sa binatang mayaman na kung saan nagtanong sa mabuting guro kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sinabi doon ang mabuting guro, isa pa ang dapat mong gawin, pagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa mga mahihirap. Subalit yung binatang napakayaman ay umalis at nalungkot dahil hindi niya kayang gawin yung itinuturo ng ating Panginoon. Inaasahan ng Diyos na ibalik, hindi lamang natin ibabalik sa Kanya yung ibinigay niya sa atin. Mark chapter 4 verse 20. Ngunit inaasahan niya na ibabalik natin ang lahat nating ibabalik at ito po yung pag-ibig, yung pananampalataya at yung pagsunod sa ating Panginoon. Sa talinhagang ito ay merong tumanggap ng maliit na kaloob o yung 1,000. So 1 talento lamang ang kanyang tinanggap buhat sa ating Panginoon. So ano ang ginawa niya rito? Hindi niya ginamit ang talentong ipinagkaloob sa kanya ng kanyang Panginoon, bagkus ibinaon niya sa lupa ang kanyang salapi. Matthew chapter 25 verse 18. So alalahanin natin mga kapatid na tayong lahat ay binigyan ng talento ng ating Panginoon. Amen po ba? Ito man ay kakaunti, ito man ay marami, ito man ay isa, dapat natin itong gamitin sa paglilingkod sa Kanya. Sabi doon sa Matthew 25 verse 18, kahiya-hiya siya tamad na alipin, hindi niya ginamit yung talento na ipinagkaloob sa kanya. Natakot siya, mga kapatid, di ba? Dahil ang sabi niya doon sa talinhaga, na alam ko pong kayo ay mahigpit. Kayo ay gumagapas sa iba at kinukuha niyo yung hindi inyo, kaya ako ay natakot. So mga kapatid, hindi dahilan na konti lang yung pinagkaloob sa ating talento. Kinakailangan kahit ito ay kaunti, ito ay ating pagyamanin at gamitin natin sa kapurihan ng ating Panginoon. Pagkatapos ng salaping ginto, umalis agad ang amo. So doon sa verse 16, di ba? Pagkabigay sa kanila ng kanilang mga talento, ang amo ay umalis. Hindi niya binantayan ang kanyang mga tauhan. Bilang mabuting lingkod ng Diyos, kailangan ginagawa nating mabuti ang ating mga trabaho. Kahit walang nakakakita sa atin, kahit wala ang ating mga boss. Amen po ba? Sa office, kapag wala yung boss, di ba? Kapag wala yung head, anong ginagawa? Lalo na sa tanggapan ng gobyerno. Diba? Na kung saan bilang mga manggagawa nandoon yung
kinakailangan mayroon tayong palagi ng strong sense of responsibility. Amen po ba? Mga kapatid, na kung saan, maging sa ating mga tanggapan, maging sa mga opisina na ating pinaglilingkuran, isipin natin na hindi tayo sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos. Amen po ba? Kaya ginagawa natin ng buong husay, buong lakas, yung ating mga tungkulin, yung ating mga work. Dahil meron tayong malaking audience o big audience, ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Maraming mga Pilipino ang sumusunod lang sa batas kung may nanghuhuli. For example, sa traffic. Si Kuya Jonathan tumatawa eh. For example, sa traffic. Di ba? Kapag walang nanghuhuli, di ba? Okay na, dire-diretso na. Mga kapatid, kapag, for example, sa opisina, di ba, kapag nandun tayo sa mga supply, may mga dumarating na mga supply, yung mga iba, pinupuslit, di ba? So, kinakailangan gawin natin ng may katapatan. Maging sa pagmamaneho man, maging sa pagtatrabaho, maging sa paglilingkod natin sa Panginoon, dahil nakikita tayo ng Diyos. Amen po ba? Bago natin gawin ang isang bagay, itanong muna natin, makapagbibigay ba ito ng lugod sa ating Panginoong Diyos? Kung yes, ang sagot natin, then go ahead. Do it. Sabi sa 1 Corinthians 10:31b, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo sa ikararangal ng ating Panginoon. At mga kapatid, ginagantimpalaan ang mga lingkod na nagpapahalaga at naglilingkod ng tapat sa kanyang ginagawa. Amen po ba? Sabi doon sa verse 31 ng ating Ebanghelyo na sa umagang ito, mga kapatid, ang sabi doon, nakita ng Panginoon yung katapatan ng unang lingkod, sabi, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagantimpalaan kita. Gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. So kung dito sa lupa, kung tayo ay ginagawa natin yung pinaka-best natin sa pag-work natin, binibigyan tayo ng mga bonuses, ng mga reward, lalo't higit sa paglilingkod natin sa Panginoon, na siyang nakakakita sa bawat isa sa atin, kung tayo ay nagtatapat, kung tayo ginagawa natin yung pinaka-best natin sa lahat ng ating ginagawa, ang Diyos, ang Panginoon, ang siyang magbibigay ng reward sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Sige po, next slide. Amen po ba? So, anong nangyari doon sa tamad at masamang alipin? Yung isang talento na ipinagkaloob sa kanya, ibinaon niya sa lupa at hindi ito ginamit. Mga kapatid, wag nating gawing dahilan yung maliit nating kakayahan para hindi natin ipaglingkod sa Panginoon. Dahil kung ito ay ginamit natin sa Diyos, siya ang magdaragdag nito sa bawat isa sa atin. Pagkakalooban niya pa tayo ng higit pang mga bagay. At siya ang gagawa sa bawat isa sa atin. Sige po, next slide. Ayan, ibinaon dahil natakot yung aliping hindi nagtapat sa ating Panginoon.
At next slide, Kuya Elyong. Ayan, meron silang tinatawag na reporting. Diba? Kaya nga sa atin, maging sa ating church, meron tayong tinatawag na evaluation. Every year, meron tayong tinatawag na church conference. Diba? Para kung anong state of the church. Diba? Kung ano na yung nangyayari sa loob ng church. Ano na yung nangyayari sa bawat isa. Ano na yung naging bunga ng ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. At sa huli, Kuya Ilyong, kung tayo ay pinagkatiwalaan, naging tapat tayo sa maliit na halaga, ang sabi ng ating Panginoon, bibigyan niya tayo ng gantimpala. Hindi pinahalagaan ng aliping tamad ang talentong ibinigay sa kanya. Inisip niya na napakaliit niyon upang magbigay ng kasiyahan sa kanyang Panginoon. Ang akala niya, siya ay makakaligtas sa harapan ng ating Panginoon, ngunit ang nakakalungkot, tinanggap niya yung parusa nung Panginoon na nagbigay sa kanya. Imbis na incentive, imbis na reward, sermon. Sabi sa ibang mga komentary, sermon, pinagalitan. So ganoon din po tayo sa atin buhay bilang mga Kristiyano. Na kung saan yung ating mga talento, yung ating mga spiritual gift, yung ating mga talent, ipagkaloob natin sa Panginoon at gamitin natin ng may kagalakan sa ating Panginoon. Sabi sa verse 28 to 29, hindi na panatili ng masama at tamad na alipin ang kanyang talento. Nawala iyon sa kanya. Babawiin sa atin ng anumang spiritual at material gift na pagpapala kung hindi natin ginamit ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag pinighati natin ang Holy Spirit, aalis ito sa atin. Amen po ba? Naalala niyo po ba si Haring Saul? Diba? Siya ay pinili ng Diyos at ginawang hari ng Israel. Pero nung siya ay hindi nagtapat, hindi naglingkod sa Panginoon, naging masamang hari. At dahil doon, binawi yung kanyang pagiging hari at ibinigay kay King David. So ito rin ay nagpapaalala sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa bawat isa sa atin, kundi maging yung nanunungkulan sa ating pamahalaan. Di ba yung mandato nila na ibinigay sa kanila, kung hindi sila nagtapat, hindi sila naglingkod sa Panginoon, hindi sila naglingkod sa mga kanilang mga nasasakupan, hindi nila ginawa na parang sa Panginoon sila naglilingkod, babawiin yung kanilang mga posisyon at muling pipili ang Panginoon ng iba na kahandang maglingkod ng may katapatan. Habang pinagyayaman natin ang kaloob ng Diyos, mas lalo niya tayong pagpapalain. Sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 14, huwag mong pabayaan ang mga kaloob na ibinigay ko sa iyo. Sabi sa Mark chapter 4 verse 24 to 25, ngunit babawiin niya ang mga kaloob niya sa atin kung itatago natin ito sa Kanya at gagamitin sa pansariling kapakanan. Mabigat ang parusa doon sa aliping hindi nagtapat sa ating Panginoon. Kaya naman, evaluate natin yung ating sarili. Examine natin yung ating buhay. Kung yung ating ginagawang paglilingkod sa Kanya ay ibinibigay natin yung 100% o 10% o 20%. Diba? Ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin
gawin natin ito ng may katapatan sa ating Panginoon. Kaya naman, anumang bagay, maliit man o malaki, gawin natin ito para sa Panginoon upang tayo ay Kanyang pagpalain tulad ng masipag at tapat na lingkod ng ating Panginoon. Huwag tayong tumulad sa masama at tamad na alipin na natakot at hindi nagkaloob. Hindi ginamit ang mga kaloob sa Kanya. Di ba? There will always be an accounting. Meron laging pag-uulat. Hindi tayo pwedeng mandaya. Amen po ba? Meron tayo accountability sa ating Panginoon. Maging sa opisina, sa lahat ng larangan, hindi tayo pwedeng mandaya. Sabi sa Roma chapter 14 verse 12, kaya pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginawa. Kaya nga mga kapatid, kamusta po yung ating buhay? Kamusta po yung ating paglilingkod sa Panginoon? Kapag po ba tayo humarap sa Kanya, ano po bang sasabihin sa atin ng Panginoon? Magaling at tapat at mabuting lingkod, makihati ka sa aking kagalakan, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapagmana ng malaking halaga. O kung tayo'y naging mabuting lingkod, pupurihin tayo ng Panginoon. Itataas tayo ng Diyos. At siya yung magbibigay ng gantimpalang hindi natin kayang maisip, maintindihan, maarok sa ating mga buhay. Sige po, Kuya Ilyong, last slide. O yan, naging tapat at mabuting lingkod ko, halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. At yung last slide, di ba, yung reward na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon ay gantimpalang hindi natin kayang maisip, maarok yung kadakilaan at kabutihan ng ating Panginoon. Kaya nga po sa umagang ito, nire-remind tayo doon po sa ating mga talento, sa ating mga kakayahan, ibigay natin sa Panginoon, ipaglingkod natin. Maglingkod tayo na may katapatan sa Panginoon. Yung pinaka-audience natin dito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. May nakakakita man o wala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa magandang mensahe. Bilang Kristiyano po, gamitin daw po natin ang talento. Bigay po natin ang pinaka-best sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon po ay dadako tayo sa pasasalamat sa ating iglesia, paghahandog na ikapupat. Ngayon pong buwan ng November ay at yung pasasalamat po natin sa ating Panginoon. Kaya habang tumutugtog si teacher, dalhin po natin yung mga in-announce sa atin, kung meron po, dalhin po natin dito sa harapan habang tumutugtog ang ating organista. Yung mga items po na inano po sa atin last Sunday bilang papasalamat sa ating iglesia na pinaglilingkuran. Mahal na mahal tayo ng CMC family kapag tayo ay nagkakasakit, tayo ay dinadalaw, kapag tayo ay nalulungkot, tayo ay pinapasaya, kapag tayo ay nalulumbay, dinadamayan tayo. So this is the time para ibalik natin sa iglesia na nagmahal, ginamit ng Panginoon para ma-improve yung ating pananampalataya, yung ating buhay, para lumalim yung ating buhay sa pagkakilala sa ating Panginoon, na kung saan ang mga gift na ito ay magagamit para sa lalo pang ikadulugod ng ating Panginoon.
Sige po, isabay na rin po natin yung ating mga tithes and pledges po. Total na, meron na rin po naghulog. Sige po, may kakayahan na ito mayo. Itin po natin ang tugon. Dalhin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Dalhin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Masayang nagbibigay mga handog ng papuri. Masayang nagbibigay sa amang Diyos ko't Hari. Amen. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami dahil kinikilala namin na Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng mga biyaya. Kaya narito po ang mga handog ng iyong mga anak, mga items po para sa aming church na magagamit sa paglilingkod sa iyo. At ganoon din po ang mga ikapo at pangako, tithe seed at kanilang mga tinatangkilik bilang pagkilala sa iyong kabutihan. I-bless mo po ang lahat ng ito at nawa patuloy na magamit sa iyong ubasan. Pagpalain niyo po ang lahat ng iyong mga anak na nagkaloob nito. At ganoon din po sa iyong mga anak na hindi makayanan, makapagkaloob tulad nito, bayaan niyo po ang kanilang buhay, panahon, oras ang ipagkaloob nila sa iyo at pagpalain mo rin po sila. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Awitin po natin, awit ng pagtatalaga at pasasalamat to the work. Pusang maglingkod sa gawain ng Diyos, totohanang sundin ang landas ni Jesus. Binuhin ang wakas na handog sa iyo, dalhin mo. Pusang maglingkod, didibang sumunod, umasa't magpuyat hanggang Kay Kristong pagtawag. Puspusang maglingkod, tulong ay handog, ang gutom mapagal ay dalhin kay Jesus. Ngalang lubos kay Kristong may lugod, ating ang isigaw, kaligtasang dulot. Pusang maglingkod, didibang sumunod, umasa't magpuyat hanggang kay Kristong pagtawag. Mga special prayer po, inaanyayaan ko po kayo sa pan. Kayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan lahat, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa mga daling ito dahil patuloy kang tapat at mabuti sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil napakabuti mong Diyos. Never mo kaming iniwan at pinabayaan despite sa mga obstacle na aming nararanasan. Damang-dama namin ang iyong presensya sa bawat isa sa amin. Kaya naman sa mga oras na ito, narito ang iyong mga anak. Patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa diwa ng panalangin. Salamat po sa iyong mga anak na nakakaluhod sa harapan. Ibinubulong ang panalangin ng kanilang mga ano man po ang kanilang makahilingan ay biglan niyo po ng katuguran. Marahil ang iba sa kanila ay kagalingan, physical. In the name of Jesus, pagalingin niyo po sila.
upang walang maging hadlang sa kanilang patuloy na paglilingkod sa iyo. Ganon din po yung mga anak na upo sa harapan, hindi nakuwang tumayo. Meron din po silang mga pinagpipray. Bigyan niyo po ng katugunan upang ikaw ang Diyos na patuloy nilang mapurihan at mapaglingkuran. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming mga kapatid sa ibayong dagat. Salamat po, Panginoon, bagamat sila ay malayo. Lagi po silang kasama sa aming mga panalangin. At ganoon din po sa mga prayer, Panginoon, katulad po ni Baby Rio, Panginoon, Tito Ate Mean, at ganoon din po si Teacher. At ang iba pa naming mga kapatid na may mga karamdaman, tulungan niyo po sila, Panginoon, ipuin niyo po sila ng pagpapalang kamay, Ate Nene, upang makita nila ng ikaw ay Diyos na tapat na tumawag at patuloy na nagpapagaling sa aming mga karamdaman. Salamat din po sa kagalingan na ipinagkaloob mo kay Tatay Eli, kay Ate Esther, at sa iba pa pong mga kapatid mo na anak mo na pinagaling, Ate May Camposano. Salamat po sa istorya ng kagalingan. Ate Jo, Panginoon, nagpapakita lamang na tapat kang Diyos na tumatawag, Ate Babes, ng nagpapagaling sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, nawa ito ay magsilbing inspirasyon sa bawat isa sa amin na bagamat hindi kami exempted sa mga karamdaman, ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapagaling sa aming mga karamdaman. Ganon din kay Kuya Buding, Panginoon, sa kagalingan din ay pinagkaloob mo sa Kanya. Salamat din po, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na naglilingkod sa iglesyang ito, nagtatapat, Panginoon, sa iba't ibang uri ng kaparaanan. In the name of Jesus, pagpalain niyo po sila, dakilang Diyos, at patuloy na maramdaman ka sa kanilang mga buhay. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid namin na magse-celebrate ng kanilang mga kaarawan. Kapatid na Aldrin Mariano sa November 20, kapatid na Joel Pascual III sa November 21, kapatid na Mary Ann Dalisay November 21, Ate Beth Belunta November 22, Tatay Elin November 23, Tamara Leonor November 23, kapatid ng Mark Rabidat November 24, at Ate Naomi Calagwas November 25. Nawa dakilang Diyos ay maging masaya ang celebration ng iyong mga anak na ito. Nawa marami pang maliligayang kaarawan ang ipagkaloob niyo sa kanila. At ikaw din po ang kanilang patuloy na maranasan. Dakilang Diyos, salamat din sa buhay ni Kuya Don, Ate Eva Cortez na kasama namin sa mga oras na ito. Pagpalain niyo rin po sila, dakilang Diyos. At anuman po ang panalangin ng kanilang puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. Ganoon din po sa apo ni Tatay Eli na nakasama namin sa umagang ito. At ganoon din po sa kabataan ng officer ng district na nandito, Panginoon, para po sa announcement mamaya sa Christmas Institute, dakilang Diyos. Pagpalain niyo rin po sila, dakilang Diyos. Patuloy ko rin po pinagpipray ang kabuuan ng Crossroad United Methodist Church. Alam ko, Panginoon, na hindi ka patapos pagpalain, hindi ka patapos na gumawa ng mga himala sa iglesyang ito at ikaw ay patuloy na gagawa sa bawat isa sa amin. Patuloy niyo rin pong i-bless ang bumubuo ng council sa pangunguna ni Kuya Jean at ganoon din po ang bawat lay organization. Ang mga bata, tulungan niyo po sila, especially po sa mga nausong sakit ngayon ng ubo at sipon. Ganon din po ang mga senior citizen, dakilang Diyos. Pagalingin niyo po sila sa kanilang mga karamdaman. Pinagpipray ko rin sa iyo ang aming mga DSS, ang mga kapastoral, ang mga deaconess, at ang mga laiko na kapartner namin sa ministry. Salamat po sa kanilang mga buhay. Pinagpipray ko rin po sa iyo ang PAC Clergy Convocation sa November 23 to 25 sa Tagaytay Mission Camp. Sa pangunguna ng aming mga DSS at ng
buong dakilang Diyos. Nawa maging successful ang gawaing ito. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Pinagpipray ko rin po sa iyo ang aming minamahal na bansa, ang aming Pangulo, ang mga nanunungkulan sa aming pamahalaan. Nawa ipaglingkod nila ang kanilang buhay ng buong katapatan dahil ang posisyon ay pinagkaloob mo sa kanila ay hiram lamang nila sa iyo, dakilang Diyos. Pinagpipray ko rin, Panginoon, ang patuloy na kaguluhan sa Israel at sa Hamas. Nawa, Panginoon, matapos na po ang digmaang ito dahil napakarami na pong nasasawi. Kaawaan niyo po kami, Panginoon. Pinagpipray ko rin sa iyo ang nangyaring malakas na lindol sa Mindanao. I pray, Panginoon, na hindi po na masyadong napinsala ang mga tao doon. At nawa, Panginoon, ikaw po ang mag-intervene sa lugar na iyon, dakilang Diyos. Marami po kaming nais ilapit sa iyo. Git sa lahat, humingi po kami sa mga kasalanan na aming nagagawa sa aming shortcoming upang maging karapat-dapat po kami sa iyong banal na harapan. Marami pong salamat. Pinagpipray din namin sa iyo si Kuya Edgar Ainsa sa pagkakaloob ng magagandang bulaklak sa iyong altar sa umagang ito. Pinagpipray din namin sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na patuloy na nagtatapat sa iglesyang ito. Salamat po sa kanilang mga buhay, sa lahat ng paraan ng kanilang paglilingkod sa aming multimedia team, sa pangunguna ni Kuya Ilyong, sa mga iba't ibang committee, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, sa kanilang katapatan. Salamat din sa buhay ng mga kalalakihan, sa pakikibahagi namin sa District UMM Fellowship kahapon sa Cuenca, Batangas. Salamat po at naging successful po ang gawaing iyon. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang ulistropa. Hindi bang maglingkod sa lakas niyang handog, may putong ng buhay ng kanyang kaloob. Sa dako ng banal, tayo ay sumunod, sisigaw ng galak ang mga ng Diyos. Puspusa, maglingkod, di bang sumunod, umasa't magpuyat hanggang kay Kristong pagtawag. Amen. Narinig na natin ang salita ng Panginoon, narinig na natin ang kapahayagan mula sa Diyos. Ito na ang panahon upang tayo ay umayo, taglayang pag-asa, pag-ibig at pananampalataya upang patuloy na abutin ang mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon, magiging ilaw at asin ng sanglibutang ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay wini-welcome sa ating iglesia. Wini-welcome po natin ang ating mga kapatid na si Kuya Don at Ate Eva. Pwede po ba kayong tumayo from Grace United Methodist Church? Salamat po at nakasama namin kayo. At nawa patuloy namin kayo makasama sa mga susunod pang pagkakataon. Ang Crossroad United Methodist Church po ay nakabukas sa inyo. Ganun po, nandito rin po yung officer ng district na mga kabataan. Pwede po bang pumunta dito? Inanyayaan ko po sila para mag-announce. Pwede po bang pumunta po kayo dito sa harapan para po mag-announce. Palakpakan po natin sila. Dinalaw po nila tayo, ang ating mga kabataan. Meron lang po silang mahalagang palatastas. Welcome din natin si Maana, presidente ng MAYAP. Mayroon ba i-announce? Sige po.
Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Una-una po maraming salamat po sa pag-welcome po sa amin, sa inyo pong simbahan. And Pastor and Deaconess Lou, ayan. Ako po si Nicole Lagura, ang overall director po ng CI sa taong ito. And kasama ko po si Hope po, from Malabon North, and part po siya ng Logistics Committee. And nandito lang po kami para po mag-announce po ng details po para po sa ating CI. Ayan. So, good morning po sa ating lahat. Again, ako po si Hope from Malabon North. Part po ako ng Logistics Committee ng CI 2023. So, ang tema po ng CI natin for this year is ehemplo. So, inaanyayahan po namin ang mga kabataan ng Crossroads UMC na umattend. So, gaganapin po ito sa December 26 to 30 sa Hisland. Sa Bulacan po siya. So, ang reg fee po natin ay nagkakahalaga ng 2,600. So, for our pre-CI naman po, Ayan. Para naman po sa ating pre-CI, ito po'y gaganapin next Sunday, November 26 po sa Malabon Central UMC. And ang team po natin for that is Pinili. And inaanyayahan po namin lahat ng kabataan ages 12 to 23 years old na makadalo po sa ating pre-CI. Meron lamang po itong registration fee na 5 pesos. And 1 o'clock po ang start ng ating open house. And later po, yung mga kabataan din po namin, ini-invite din namin para po magkaroon tayo ng mini fellowship later. And yung kabuuang details po ng ating CI ay ibababa po namin sa kanila. And ayun po, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Supportahan po natin ang Christmas Institute ngayon pong taong ito, no, para po sa 2023. Ang inyo pong pastor mag-i-stay doon sa CI. Nawa ay makasama ko po yung mga ilang kabataan. At ganoon din, welcome din natin Valerie Monterde. Welcome po. At pwede po bang tumayo? Mahihain yung anak ni Kuya Rodel eh. Yan, good morning po. Kuya Rodel, nakabuka na ba na 60 minute? Welcome po sa Church. At salamat sa Panginoon at nakasama namin kayo. So binabati natin yung mga kapatid na magse-celebrate ng birthday para sa linggong ito. Napakarami nila. Kapatid na Aldrin, November 20, kapatid na Joel Pascual III, November 21, Ate Mary Ann Dalisay, November 21, Ate Beth Belunta, November 22, si Tatay Eli sa November 23, kapatid na Tamara Leonor, November 23, kapatid na Mark Rabida, November 24, at Ate Naomi Calagwas, November 25. Awitan po natin sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po sa inyong lahat. At nawa po. Sino? Birthday niya rin po? Opo, babanggitin ko pa lang po. Isa-isa lang po. Sa birthday pa lang po tayo. Yon. Salamat po sa inyo. Happy birthday po sa inyo. At ganoon din, yung magandang apo ni Tatay Eli na pinag-pray niya na makasama natin. Welcome din po sa apo ni Tatay Eli. At I pray na hindi lamang yung kanyang mga apo, susunod po yung kanyang mga anak. So yan po yung laging ipinagpipray namin ni Tatay Eli, yung kanyang mga apo, yung kanyang mga anak, makasama natin dito sa iglesia. So salamat din po sa buhay ni Tatay Eli na pinagaling ng Panginoon. Tay, pwede na bang mag-ballroom? Di pa? Pwede na daw po. So yun lamang po. Meron pa po bang mga announcement?
Yan, good morning po. Ang taunang gawain po natin para po sa Family Day sa ating distrito ay gaganapin po ngayong December 9. At taon-taon po umaattend po tayo doon. At ngayong December 9 nga po ay kakaibang Family Day po na may tema pong Family Fun Fair. Kaya po yung dati po natin ginagawa po noon ay medyo maiiba po siya ngayon at mas masaya po ngayon. Kaya ang bawat isa po ay inaangyayahang dumalo sa Quezon City sa Flower Garden sa December 9 sa ganap po ng alas 5 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Meron po tayong reg na 10 piso lang po. Kung sino po yung mga gusto pong dumalo, makipag-ugnayan po kayo sa amin ni Ate Sol para maisulat po namin at makapag-prepare po tayo para po sa ating sasakyan. Maraming salamat po. Yon, salamat po, Teacher Lou. Nawa, suportahan po natin yung Family Day sa December 9 po. At nawa po ay marami tayo dahil taga-Crossroad po yung zone coordinator. Suportahan po natin. Ang damit daw po natin ay kulay yellow. At marami pong inihandang pakulo doon sa Family Day. At nawa ay makarating po tayo. Yung mga kalalakihan, alam ko may booth doon, libreng pa ice cream yata ng kalalakihan eh. So yun po, supportahan po natin sila. Supportahan po natin yung gawain yun. Sige po, si Teacher Flor po. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Sa susunod pong Sunday ay ang gaganapin po muna natin yung pasasalamat po para sa ating mga co-workers na magdadala po tayo na any in kind na para po sa kanila. Katulad po kay Pastor, kay Teacher Lou, kay Marisol po, at kay Kuya Will po. Any in kind po. Sa next Sunday po yan Tapos magkakaroon po tayo ng fellowship po na magaganap po ng alauna po. Kasi hindi ko na rin po alam kasi yung date pareho kami ni Ate P. Kasi magulo utak namin pareho eh. Ano na ba yun? Last Sunday na po ba? Isang tanong, last Sunday na po ba sa ano? Okay na Ate P. So magkakaroon po tayo ng fellowship po. Inaasahan po namin na lahat po kayo ay makakarating kasi ang ganda-ganda po talaga ng gagawin po natin. Sige po, God bless you all po. Sige po, salamat po. Yun po yung main event ng ating celebration ngayong November, yung pasasalamat. Nawa ay suportahan po natin yun. Pinag-isipan po ng committee ng Nurture. Nakailang meetings po kami at nawa suportahan po natin at masaya po ito, itong fellowship na ito para mas lalo pa tayong maging close sa isa't isa, lalo pa tayong mapalapit sa ating Panginoon. So, ganun din po, ang inyo pong mga pastor ay dadalo po sa PAC Convocation na gagawin po sa November 23 to 25 po sa Tagaytay Mission Camp. Kaya ipag-pray nyo po ang inyong mga manggagawa na dadalo po sa PAC Convocation po sa Tagaytay Mission Camp. So, meron pa po bang mga announcement? So, maraming salamat din po sa buhay ng mga kalalakihan na dumako sa... Si Kuya Joe po ba nandyan? Ay, Kuya Joe, lika dito. Yan, si Kuya Joe. Ang makisig na lingkod ng Panginoon. Salamat po sa pagdadrive nyo sa amin. Good morning po at welcome po kay Kuya Don. Siya po yung dating presidente ng kalalakihan sa Northwest Methodist. Salamat po kasama niya ang kanyang may bahay. Welcome din sa mga kabataan na nagpapatuloy sa kanilang buhay sa pagpapagamit sa Panginoon. Welcome kay Ate Shane. Welcome po at una ay talagang salamat sa Panginoon dahil kami po ay iningatan sa aming gawain kahapon sa Cuenca. Kasama namin ang mga kababaihan na patuloy na sumusuporta. Marami po tayong gawain sa buwan ng December. Kaya patuloy po nating suportahan ang mga gawaing ito. Huwag po tayong mapagod.
Bagamat nagkakasakit tayo, lalo na sa panahon ngayon, ako po talagang napapagod na iba rin ang pakiramdam, pero sa tulong ng panalangin, patuloy tayong magtiwala ano man ang ating kalagayan. Salamat sa mga nag-provide ng sasakyan, ng pagkain, ng lahat-lahat sa amin. Pinagpala po kami sa aming lakad kahapon at doon nakapag-mission pa nga kami. May mga magagandang karanasan po na maririnig natin sa iba nating mga kapatid. Salamat, Pastor, sa mensahe. Salamat po sa iyong suporta. Salamat sa mabiyayang araw natin kahapon na patuloy tayong iningatan. Marami pong salamat sa inyo. Yun lamang po at patuloy po tayong magpatuloy sa ating gawain sa lahat ng iglesia. Salamat mga kalalakihan. Sa mga hindi namin nakasama, salamat po sa inyo. Nauunawaan po namin ng inyong mga kalagayan. Kasama namin kayo sa aming mga prayers. Thank you po. Good morning. Thank you po.